utusan ka lang dito. Saan ka kumukuha ng kapal ng mukha? Sigaw ng biyenan kong babae, sabay tapon ng buong lamesa. Sa loob ng 30 taon, ganito ang naging buhay ko. Tinawag akong pulot lang sa kung saan at araw-araw na sinasampal. Ginamit ng asawa ko ang pera ko para mambabae. Ang biyenan kong lalaki nagpanggap na may-ari ng building na pag-aari ko. Noong araw na naging pinal ang aming diborsyo, pinalayas ako ng aking mga biyenan at nagdiwang sila sa isang party sa ika-62 floor. Dahan-dahan kong kinuha ang aking telepono. Attorney Cruz, simulan na natin. Nang gabing iyon namatay ang lahat ng ilaw sa party. Ang tunay na may-ari ng 100 bilyong pisong gusali ay nagbalik na. Hindi alam ng aking mga biyenan na ako ang lihim na anak ng nagtatag ng De Leon Corporation. Ano kaya ang mga sumunod na nangyari? Bago magsimula ang kwento, mangyaring mag-subscribe at i-like ang video at i-comment kung saan kayo nanonood para mapuno ng kaligayahan ang lugar na iyan. Nasa harap kami ng Regional Trial Court ng Taguig City. Ang malamig na hangin ng Disyembre ay umiihip sa mga hagdan ng korte. Sa ibaba ng hagdan, isang itim na Maybach ang tahimik na naghihintay. Bumukas ang salaming pinto ng korte at isang babae ang dahan-dahang lumabas. Siya si Isabel Santos, 52 taong gulang. Hawak niya ang isang papeles ang pinal na desisyon ng korte sa kanyang diborsyo. 30 taon. 30 taong pagtitiis at pagtitiyaga ang nagtapos sa isang kapirasong papel na iyon. Habang pababa ng hagdan si Isabel, huminga siya ng malalim. Ang hangin ng taglamig ay pumasok sa kanyang mga baga. Malamig ngunit nakakaginhawa. Tila ba ang bigat na bumara sa kanyang dibdib sa loob ng 30 taon ay unti-unting natutunaw. Sakto nag-vibrate ang telepono ni Isabel. Nang tingnan niya ang screen, bahagyang nanginig ang kanyang mga mata. Isang mensahe ang nakasulat, Bonifacio Legacy Tower. Title transfer complete. Dahan-dahang ngumiti si Isabel. Isang gusaling nagkakahalaga ng 100 bilyong piso. Ito ang nag-iisang regalo na iniwan ng kanyang tunay na ama, ang lalaking nag-iwan sa kanya sa isang ampunan 52 taon na ang nakalilipas bago ito mamatay. Isang trust fund na idinisenyo upang ang buong pagmamay-ari ay mailipat sa kanya sa sandaling maging pinal ang kanyang diborsyo. At sa araw na iyon, sa wakas natupad na ang kondisyon. Nang ilalagay na sana ni Isabel ang telepono sa kanyang bag, narinig niya ang mabibigat na yabag sa kanyang likuran. Hoy, Isabel Santos. Siya ang kanyang dating asawa, si Marco Reyes. Sa edad na 56, hingal na hingal siyang tumakbo at hinarangan si Isabel. Pulang-pula ang kanyang mukha. Kalalabas lang niya mula sa korte kung saan narinig niya ang desisyon na wala siyang makukuhang kahit isang sentimo mula sa yaman ni Isabel. Anong nginingiti-ngiti mo dyan, ha? Pang-aalipusta ni Marco habang tinititigan ang mukha ni Isabel. Amoy alak siya. Mukhang umaga pa lang ay umiinom na. Hindi sumagot si Isabel. Nilagpasan niya lang si Marco. Kung 30 taon na ang nakalipas, tiyak na yuyuko siya at hihingi ng tawad. Ngunit iba na ngayon. Wala na siyang dahilan para gawin iyon. Saan ka pupunta? Sigaw ni Marco mula sa likuran. Wala ka ng pera, isa ka ng matandang hiwalay sa asawa, huwag kang magmayabang. Sandaling huminto si Isabel. Bahagyang nanigas ang kanyang mga balikat, ngunit hindi siya lumingon. Nagpatuloy siya sa paglakad, mahigpit na nakatikom ang mga labi. Ang driver ng Maybach ay mabilis na nagbukas ng pinto sa likuran. Pagpasok ni Isabel, marahan itong nagsara. Malabo niyang narinig ang mga sigaw ni Marco sa labas, ngunit sa loob ng sasakyan ay payapa. Umandar na ang sasakyan. Tumingin si Isabel sa bintana at kinuha ang kanyang telepono. Tinawagan niya si Attorney Cruz. Ako to. Nakita ko na ang confirmation ng transfer. Mababa at kalmado ang boses ni Isabel, ngunit may diin ng determinasyon. Palitan niyo ang access control ng building sa biometric system. At pakiputol ang kuryente sa ika-62 floor Sky Lounge pagkatapos ng 10 minuto.
Pagkababa ng telepono ang mga mata ni Isabel ay tumingin sa tanawin sa labas. Nakita niya ang isang dambuhalang gusali na nakatayo sa direksyon ng Bonifacio Global City, ang Bonifacio Legacy Tower. Alam na alam niya kung ano ang nangyayari sa tuktok ng gusaling iyon na ngayon ay pag-aari na niya ng buo. Sa mga sandaling iyon sa ika-62 floor Sky Lounge ng Bonifacio Legacy Tower, isang marangyang party ang idinaraos. Ang tunog ng mga baso ng champagne tawanan at pagbati ay umaalingaw-ngaw. Ang biyenan niyang si Danielo Reyes ay abalang nakikipaghalubilo sa mga bisita. Sa edad na 78 taas noo siyang naglalakad, hawak ang isang baso ng champagne. Sa tabi niya ang kanyang asawang si Celia Reyes, 77 ay nag-aalok ng kavyar sa mga bisita. Nakasuot siya ng mamahaling Filipiniana para sa okasyon. Kinuha ni Danielo ang mikropono. Tumahimik ang lahat. Mga kaibigan, isang napakasayang araw ngayon. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa mga speaker. Sa wakas, napalayas na natin ang ampon na yon. Nagtawanan ang mga bisita sinundan ng palakpakan. Itinaas ni Danielo ang kanyang mga braso at sumigaw. Ngayon, itong 100 bilyong pisong building na to ay sa akin ng lahat. Sakto sa sandaling iyon, sabay-sabay na namatay ang lahat ng ilaw sa Sky Lounge. Binalot ng kadiliman ang buong lugar. Umalingaw-ngaw ang emergency alarm. Ano to, brownout? Nagkagulo ang mga bisita. May sumigaw at narinig ang tunog ng nabasag na baso ng champagne. Dahan-dahang bumukas ang pinto sa harapan. Mula sa liwanag ng emergency lights sa pasilyo, isa-isang lumitaw ang mga anino. 4 na security guard ang unang pumasok sinundan ng 2 sheriff ng korte. At sa huli, dahan-dahang pumasok si Isabel. Tinamaan ng emergency light ang kanyang mukha. Malamig at determinado ang kanyang ekspresyon. Ang manugang nasa loob ng 30 taon ay tinawag na ampon na walang pinanggalingan. At inalipusta ngayon ay may ibang-iba ng tingin habang nakaharap sa pamilya ng kanyang dating asawa. Agad na nanigas ang mukha ni Danielo. Nalaglag ang mikroponong hawak niya. Nang gabing iyon, matapos mapalayas ang buong pamilya Reyes, mag-isang umakyat si Isabel sa rooftop ng gusali. Tanaw mula roon ang mga ilaw ng buong Metro Manila. Tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi pamilyar na numero. Hello! Isang malamig at mababang boses ng lalaki ang narinig niya. Si Miss Isabel Santos po ba ito? Ako, si Ricardo Ricky, De Leon Jr. Vice Chairman ng De Leon Corporation. Bahagyang nanginig ang kamay ni Isabel, Ricky De Leon. Ang panganay na anak ng kanyang tunay na ama, si Don Ricardo De Leon, sa legal nitong asawa, ang kanyang kapatid sa ama. Nakita ko na ang huling habilin ni Papa. Walang emosyon ang boses ni Ricky, pero hindi matatanggap ng aming pamilya ang isang lihim na kapatid. Mula ngayon, ituring mo na walang anumang koneksyon sa pagitan mo at ng De Leon Corporation. Naputol ang tawag. Nanatiling nakatayo si Isabel hawak ang telepono. Hinahampas ng hangin ang kanyang buhok. Kinagat niya ang kanyang labi. Mayroong kasiyahan sa pagpapalayas sa kanyang mga biyenan. Ngunit kasabay nito, may pait din sa pagtatakwil ng pamilya ng kanyang tunay na ama. Naghalo ang dalawang emosyon sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang tumingala sa langit. Puno ito ng mga bituin. Ang sanggol na inabandona sa ampunan 52 taon na ang nakalipas. Ang dalagang lumaki sa ampunan sa loob ng 18 taon. Ang manugang na sa loob ng 30 taon ay tinawag na ampon na walang pinanggalingan. Ang lahat ng mga taong iyon ay patungo na sa katapusan. Ngunit alam ni Isabel na ito ay hindi katapusan kundi isang simula. Alam niyang hindi basta-basta susuko ang pamilya Reyes. Kinuyom ni Isabel ang kanyang mga kamao. Sa gitna ng malamig na hangin ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Kinabukasan ng umaga sa ika-62 floor Sky Lounge, nagkalat pa rin ang mga tira-tira mula sa party kagabi. Basag na baso ng champagne caviar na natapon sa sahig mga baligtad na upuan. Sa gitna nito, nakatayo ang mag-asawang Danielo at Celia Reyes. Namamaga ang kanilang mga mukha tila hindi nakatulog buong gabi.
Matapos silang palayasin ng mga security guard kagabi, sa lobby lang sila nakatambay hanggang madaling araw bago sila nakabalik sa itaas. Bumukas ang pinto ng elevator. Dahan-dahang pumasok si Isabel, may hawak na isang dokumento. Nang makita ni Danielo si Isabel na mula ang kanyang mukha. Walang hiya ka. Anong kalokohan ang ginawa mo kagabi? Sigaw niya. Ngunit hindi man lang natinag si Isabel. Kung ito ay 30 taon na ang nakalipas, tiyak na nanginginig siyang yuyuko. Ngunit iba na ngayon. Iniabot ni Isabel ang dokumento sa kanyang biyenan. Eviction notice po yan. Kinuha ito ni Danielo. Nanlaki ang kanyang mga mata. Habang binabasa niya ang dokumento, nanginginig ang kanyang mga kamay. Lumapit si Celia at sumilip sa papel. Nakita niya ang pangalan na malinaw na nakasulat sa ilalim ng may-ari, Isabel Santos. Namutla si Celia. Anong ibig sabihin nito? Napahawak si Danielo sa kanyang batok. Tila nawalan siya ng lakas sa mga binti at napasandal sa isang upuan para hindi matumba. Kinuha ni Isabel ang isang tablet mula sa kanyang bag. Binuksan niya ito at ipinakita ang isang spreadsheet na puno ng mga numero. Alam niyo po ba kung ano to? Kalmado ang boses ni Isabel, ngunit naroon ang sakit na naipon sa loob ng 30 taon. Ito ang statement ng bank account para sa building administration fees. Sa nakalipas na 10 taon, may nawawalang 15 milyong piso. Nagbago ang itsura ni Danielo. Natuyo ang kanyang mga labi. Nag-swipe si Isabel sa screen. Lumabas ang isang kopya ng titulo ng lupa. Isang condominium unit sa Makati. Binili noong 2019. Ang pangalan ng nakatanggap ay Patricia Mendoza. Agad na nanigas ang ekspresyon ni Celia. Sino si Patricia Mendoza? Naguguluhang tanong niya. Sinubukan ni Danielo na itago ang kanyang pagkataranta. Ano kasosyo ko lang yan sa negosyo. Siya po ang kabit nyo sa loob ng 20 taon. Putol ni Isabel. Binilhan nyo pa nga siya ng kondo gamit ang perang ninakaw nyo. Namula ang mukha ni Celia. Nanlisik ang kanyang mga mata. 20 taon mo akong niloloko. Kaya pala lagi kang late umuwi dahil sa mga business meeting mo raw, nakikipagkita ka lang pala sa babae mo. Hoy, yung perang ginagastos mo saan galing? Sigaw pabalik ni Danielo. Yung mga pinamili mong designer bags sa Greenbelt. Nagsimulang magsigawan ang mag-asawa. Ang 2 taong nagkaisa sa pag-api sa kanilang manugang sa loob ng 30 taon ay ngayon nag-aaway na parang mga aso't pusa. Nag-swipe ulit si Isabel sa tablet. Lumabas ang listahan ng mga ginastos sa corporate credit card. Ma'am, tingnan niyo rin po to. Tiningnan ito ni Celia. Mga resibo mula sa mga luxury brand, alahas at mamahaling restaurant. Milyon-milyong piso ang ginastos. Galing din po yan sa perang ninakaw. Kasabwat po kayo. Natigilan si Celia. Hindi siya makapagsalita. Sumenya si Isabel sa mga security guard sa likuran niya. Kumilos ang 4 na lalaki. Ang mga nakatambak na designer bags, kahon ng alahas at fur coats sa isang sulok ay isa-isang kinuha. Huwag akin yan, sumigaw si Celia. Sinubukan niyang pigilan ang mga guard ngunit wala siyang nagawa. Ang suot niyo lang pong damit at 2 maleta ang pwede niyong dalhin. Ang lahat ng iba pa ay kumpiskado, mahinahong sabi ni Isabel. Hayop ka, matapos kitang pakainin at buhayin sa loob ng 30 taon, sumabog sa galit si Danielo. Nagningning sa lamig ang mga mata ni Isabel. Nasa dulo na ng kanyang dila ang mga salitang matagal na niyang gustong sabihin. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Sa halip nag-utos siya sa mga guard. Ilabas niyo na sila. Kinaladkad ng mga guard ang mag-asawa patungo sa elevator. Sumisigaw si Danielo habang umiiyak si Celia. Ngunit walang nakinig, itinulak sila palabas sa likod ng gusali at naiwan silang nakatulala sa kalye, hawak ang 2 maleta. Kinuha ni Celia ang kanyang telepono at sinubukang mag-book ng Grab. Payment declined. Kumuha siya ng ibang card. Payment declined. Lahat ng card niya ay nakablock. Kinalkal niya ang kanyang pitaka.
Ang tanging cash na mayroon siya ay 1,000 piso. Nanghina ang mga tuhod ni Celia. Napaupo siya sa bangketa. Paano na to? Paano na tayo? Hindi makapagsalita si Danielo. Sa 80 taon niyang pamumuhay, ngayon lang siya nakaramdam ng ganitong kawalan ng pag-asa. Dapit hapon na. Kahit pumasok sa isang murang motel, ay kulang ang kanilang pera. Nagpalakad-lakad na lang sila sa paligid ng gusali. Nananakit ang lamig sa kanilang mga buto. Nang gumabi, pumasok sila sa basement parking. May isang lumang bodega roon na bukas ang pinto. Pumasok sila, amoy amag. Tambak ang mga lumang karton at tumutulo ang tubig mula sa kisame. Umupo si Celia sa isang sulok. Malamig ang sahig. Kumuha si Danielo ng mga karton at inilatag ito. Dito na muna tayo matulog. Magkatalikod silang natulog. Kahapon lang sa ika-62 floor Sky Lounge, ipinagsisigawan nilang sa kanila ang 100 bilyong pisong gusali. Sa mga sandaling iyon sa isang madilim na eskinita, may isang taong nanonood mula sa malayo. Si Mila Reyes, kapatid ni Marco, at hipag ni Isabel, 52 taong gulang. Umiiyak si Mila. Sa loob ng 30 taon, pinanood niya lang ang kanyang pamilya habang inaapi ang kanyang hipag, tinatawag itong ampon. Sa puso niya, lagi siyang naaawa. Ngunit wala siyang lakas ng loob na kalabanin ang kanyang pamilya. Nananahimik lang siya. At ngayon, ang pananahimik na iyon ang nagpapahirap sa kanya. Kinuha ni Mila ang kanyang telepono. Hinanap niya ang numero ng kanyang hipag. Ngunit huminto ang kanyang daliri sa call button. Wala pa siyang sapat na lakas ng loob. Ibinulsa niya ang telepono at naglakad palayo sa dilim. Ngunit may kumikilos sa loob ng kanyang dibdib. Isang araw kailangan niyang magsalita. Dahil mayroon siyang alam na katotohanan. Isang katotohanang kailangang-kailangan ng kanyang hipag. Ilang araw ang lumipas. Ang buhay sa bodega ay miserable. Tuwing umaga sa banyo ng basement, naghihilamos si Danielo ng malamig na tubig. Hindi niya makilala ang kanyang sarili sa salamin. Humpak ang kanyang mga pisngi at maitim ang ilalim ng kanyang mga mata. Minsan, habang nasa harap siya ng salamin, bumukas ang pinto ng banyo. Isang lalaking nasa 50, nakasuot ng plansadong suit ang pumasok. Si Gino Diaz, isang kilalang fixer at broker ng real estate. Tumayo si Gino sa tabi ni Danielo at sinulyapan siya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Teka, kayo po si Don Danielo Reyes, hindi ba? Lumingon si Danielo. Pamilyar ang muka. Ito ang broker na nakilala niya, ilang taon na ang nakalipas. Boss Gino? Mahina ang kanyang boses. Pinagmasdan ni Gino ang itsura ni Danielo mula ulo hanggang paa. Gusot na damit, magulong buhok, mukhang ilang araw nang hindi naliligo. Alam niyang may mali. Don Danielo, anong nangyari sa inyo? Mukhang may problema kayo. Bumuntong hininga si Danielo. Wala na siyang lakas para magpanggap. Niloko ako ng manugang ko. Pinalayas ako. Nagningning ang mga mata ni Gino. Naging interesado siya. Yung manugang nyo sa Bonifacio Legacy Tower po ba yan? Tumango si Danielo. Lumingalinga si Gino at bumulong. Don, may alam akong paraan. Pwede ba tayong mag-usap? Lumabas sila sa likod ng gusali sa isang eskinita kung saan walang makakakita. Nagsindi ng sigarilyo si Gino. May paraan para mabawi nyo ang building, sabi niya. Nanlaki ang mga mata ni Danielo. Talaga paano? Tumango si Gino. Gagawa tayo ng pekeng kontrata. Isang secret agreement na nagsasabing ipinamahala sa inyo ng yumaong Don Ricardo de Leon ang building. Posible ba yan? Nagdududang tanong ni Danielo. Ngumiti si Gino. May kakilala ako. Kayang-kayang gayahin ang pirma at selyo. Eksperto yon. Nagsimulang tumibok ng mabilis ang puso ni Danielo. Tila may pag-asa. Magkano? 1,000,000. Nanigas ang muka ni Danielo. Wala siyang kahit 1 sentimo. Nabasa ni Gino ang kanyang ekspresyon. Hindi nyo kailangang bayaran ngayon. Kapag nabawi nyo na ang building, saka na kayo magbayad. Bumalik ang sigla sa mga mata ni Danielo. Hinawakan niya ang kamay ni Gino.
Salamat, Gino. Maraming salamat. Ilang araw ang lumipas bumalik si Gino sa bodega. May dalang isang brown envelope. Nanginginig ang kamay ni Danielo habang binubuksan ito. Deed of Administration and Management. Mukhang lehitimo. Sa ibaba nakasulat, ako si Ricardo de Leon ay permanenteng ipinagkakatiwala ang lahat ng pamamahala sa Bonifacio Legacy Tower sa aking balae si Danielo Reyes. Napangiti si Danielo. Sa ilalim na roon ang pirma ni Ricardo de Leon at isang pulang selyo. Perpekto ang pagkakagawa. Totoo ba to? Tanong ni Celia. Mas mukha pang totoo kaysa sa totoo. Ngumiti si Danielo. Tapos na ang ampon na iyon. Sakto pumasok si Marco sa bodega. Tinawagan siya ng kanyang ama. Binasa ni Marco ang dokumento. Papa, huwag nating dalhin to sa korte agad. Bakit? Tanong ni Danielo. Kailangan muna nating kunin ang simpatya ng publiko, sabi ni Marco. Mag-rally tayo sa harap ng building. Magdala ng placards umiyak. Dadagsain yan ng mga vlogger. Malaki ang views ng mga ganyang issue. Ampon nagpanggap na mayaman pinalayas ang biyenan. Kapag kumalat yan, kakampi na natin ang opinyon ng publiko. Nagustuhan ni Danielo ang ideya. Tama ganyan nga, sumang-ayon din si Celia. Ipakita natin sa buong mundo kung gaano kasama ang ampon na yon. Isang masamang ngiti ang gumuhit sa kanilang mga mukha. Kinabukasan magsisimula na sila. Nang gabing iyon, habang nakahiga si Danielo sa sahig ng bodega, nakangiti siya, malapit na. Malapit ko nang mapatalsik ang babaeng yon. Hawak niya ang peking kontrata, naniniwalang ito ang kanyang sandata. Hindi niya alam na iyon pala ang magiging lason na wawasak sa kanya. Samantala sa penthouse nakatingin si Isabel sa bintana, tumawag si Attorney Cruz. May kilos mula sa panig ng biyenan nyo. May impormasyon tayong nakipagkita sila sa isang fixer. Lumamig ang tingin ni Isabel. Inaasahan ko na yan. Hindi sila mananahimik. Binuksan niya ang isang drawer. Sa loob na roon, ang mga ebidensyang inipon niya sa loob ng 30 taon. Hali kayo, bulong niya. Hinihintay ko kayo. Kinabukasan, 8:00 ng umaga. Lumitaw si Danielo sa harap ng Bonifacio Legacy Tower. May nakasabit na malaking placard sa kanyang leeg. Ampon nagpanggap na mayaman pinalayas ang kanyang biyenan. Pumuwesto siya sa lugar na kitang-kita ng lahat. Sa tabi niya si Celia may placard na 3 dekadang inalagaan ganito ang isinukli. Nagsimula na ang kanilang palabas. Unang umiyak si Celia. Ano bang ginawa naming mali? 30 taon naming inaalagaan. Basag ang kanyang boses. Tumulo ang kanyang mga luha. Unti-unting huminto ang mga taong papasok sa trabaho. Nagbubulungan sila. Ano yan, pinalayas daw ang biyenan. May ganyan pa palang manugang ngayon. Itinaas ni Danielo ang kanyang boses. Makinig kayo. Pinalayas kami ng manugang ko sa sarili naming bahay. Dumami ang mga usisero. 10, 20, 30. Biglang may dumating na mga taong may dalang camera at tripod. Mga vlogger. May nag-post na pala sa social media. Matandang lalaki nagrarally laban sa manugang sa harap ng 100 bilyong pisong building. Itinutok ng mga vlogger ang kanilang camera kay Danielo. Nagsimula na ang live stream. Nandito po tayo ngayon sa harap ng Bonifacio Legacy Tower kung saan isang matandang lalaki ang nagproprotesta, pinalayas daw ng kanyang manugang. Inabot ng vlogger ang mikropono kay Danielo. Sir, ano po ang nangyari? Hinihintay na ito ni Danielo. Ang manugang ko po ay galing sa ampunan. Dahil sa awa, tinanggap namin siya sa aming pamilya. 30 taon naming pinakain, pinatulog at inalagaan. Pero ngayon, itinapon niya kami sa kalsada. Sumabat si Celia. Tama, kung hindi dahil sa amin, wala siyang mararating. Walang utang na loob. Alam ng mga vlogger na jackpot ito. Puputok sa views. Pero kanino po ba talaga ang building na ito? Kinuha ni Danielo mula sa kanyang bulsa ang pekeng kontrata. Ito po ang ebidensya. Isang kontrata mula kay Don Ricardo de Leon na nagsasabing sa akin ipinamahala ang building na to. Kaya sa madaling salita sa akin ito. Nag-zoom in ang camera sa dokumento. Sumabog ang live chat.
Totoo si Don Ricardo De Leon ng De Leon Corporation. Paano magkakaroon ng 100 bilyong building ang isang ampon? Mabilis na kumalat ang balita. Naging top trending topic ito. Pekeng tagapagmana. Manugang nagaling ampunan trader. Sumabog ang mga maaanghang na headline. Libo-libo ang komento. Kapal ng mukha, pinalayas ang biyenan. Nakakatakot ang mga manugang ngayon. Pero totoo ba yung kontrata na yan? Parang may mali. Nahati ang opinyon ng publiko, ngunit dahil sa mga headline, mas marami ang bumatikos kay Isabel. 10:00 ng umaga. Bumaba si Isabel sa kanyang sasakyan. Gaya ng dati, naglakad siya patungo sa entrance ng building. Ngunit kakaiba ang tanawin. Nagkukumpulan ang mga tao. Sumasalubong ang flash ng mga kamera. Huminto si Isabel. Bigla siyang nakita ng mga vlogger. Ayan na siya. Dumagsa sila. Itinutok ang mga mikropono sa kanyang mukha. Sumabog ang mga flash. Napapikit si Isabel. Totoo po bang pinalayas niyo ang inyong biyenan? Galing po ba talaga kayo sa ampunan? Paano ninyo nakuha ang building na ito? Sunod-sunod ang mga tanong. Sinubukan ni Isabel na maglakad, ngunit nakaharang ang mga tao. Biglang sumulpot si Danielo mula sa gitna ng mga tao. Pulang-pula ang kanyang mukha. Alam niyang nakatutok ang mga kamera. Sinubukan niyang magmukhang kaawa-awa. Anak, ano bang nagawa kong mali sa'yo? Basag ang kanyang boses, may namumuong luha sa kanyang mga mata. 30 taon kitang inalagaan, tapos ganito lang. Natinag ang mga mata ni Isabel, ngunit agad ding bumalik sa pagiging malamig. Alam niyang palabas lang ito. Ang taong sa loob ng 30 taon ay tinawag siyang ampon at inalipusta ay nagpapanggap ngayong biktima. Nang bubuksan na sana ni Isabel ang kanyang bibig, may sumigaw mula sa mga tao. Walang hiya ka, at may lumipad. Isang itlog, tumama ito sa kanyang kanang balikat. Dumaloy ang malagkit na likido sa kanyang damit. Nananakit ang amoy, nanigas ang katawan ni Isabel. Hindi siya makahinga. 30 taon siyang nakaranas ng pang-aalipusta, ngunit ngayon lang siya napahiya sa harap ng publiko. Walang tigil ang pag-flash ng mga kamera. Alam ni Isabel kung ano ang mangyayari kapag kumalat ang mga litratong ito. Mabilis siyang pinalibutan ng mga security guard. Itinulak nila ang mga tao para makadaan siya. Itinaas ni Isabel ang kanyang ulo. Gusto niyang umiyak, pero pinigilan niya. Kung iiyak siya, talo siya. Pagpasok sa lobby, sumakay siya sa elevator. Pagsara ng pinto, napasandal siya sa pader. Nanghina ang kanyang mga tuhod. Nakita niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Malinaw ang mantsa ng itlog. Pinunasan niya ang kanyang mga mata. Hindi pa ito tapos. Nagsisimula pa lang. Nang hapong iyon, lalong lumala ang sitwasyon. Nagsimulang mag-alala ang mga tenant. Scammer daw ang may-ari. Paano tayo? Kung totoo, yung kontrata, paano ang lease agreement natin? Sunod-sunod ang mga tawag. Isa-isang umatras ang mga kliyente. May 3 contract termination na po tayong natanggap ngayong hapon. Ulat ni Attorney Cruz. 2 ad campaign din ang ipinahold. Tumingin si Isabel sa bintana. Nasa ibaba pa rin ang mga vlogger. Nang gabing iyon mag-isa si Isabel sa opisina. Tambak ang mga papeles, ngunit hindi niya magawang hawakan. Tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi kilalang numero. Hello? Isang nanginginig na boses ng babae ang narinig niya. Ate, si Mila to. Natigilan si Isabel. Si Mila. Ang hipag niya. 30 taong silang magkasama sa isang bahay, ngunit ngayon lang ito tumawag. Anong kailangan mo? Malamig niyang tanong. Ate, may sasabihin akong importante. Please, magkita tayo. Hindi sumagot si Isabel. Komplikado ang kanyang nararamdaman. Si Mila ay hindi kailanman sumali sa pang-api sa kanya, ngunit hindi rin siya pinigilan. Ang pananahimik niya ay parang pagsang-ayon na rin. Ano yon? Hindi ko pwedeng sabihin sa telepono. May ibibigay ako sa'yo. Natinag si Isabel. Sige, bukas.
Pagkababa ng telepono, tinitigan niya ito. Ano kaya ang sasabihin ni Mila? At mababago ba nito ang lahat kinabukasan ng umaga, pumunta si Isabel sa head office ng De Leon Corporation. Pumasok siya sa basement parking para iwasan ang mga tao. Sa basement 3, may isang lugar na bawal sa publiko, isang secret vault. Ito ang lugar na itinuro sa kanya ng kanyang ama bago ito mamatay. Inilagay niya ang kanyang palad sa biometric scanner. Bumukas ang mabigat na pinto. Sa loob, may isang safe. Binuksan niya ito. Naroon ang mga dokumento at USB drives na inipon niya sa loob ng 30 taon. Una, ang ebidensya ng embezzlement ni Danielo. Pangalawa, isang USB na naglalaman ng CCTV footage. Plinay niya ito. Lumabas ang eksena kung saan si Danielo at si Gino ay pinepeke ang selyo sa kontrata. Tapos na ang ampon na yon. Narinig niyang sabi ni Danielo, ito na ang katibayan ng pamemeke. Ngunit ang pinakamahalaga ay iba. Kinuha niya ang isang maliit na voice recorder. Ito ang nag-iisang recording ng boses ng kanyang ama, si Ricardo de Leon, nakuha noong 2015 nang lihim siyang binisita nito. Pinindot niya ang play. Isabel, tumigil ang pagtibok ng puso ni Isabel. Boses ng kanyang ama. Anak kita, Isabel. Nanginginig ang boses sa recording. Nagkamali ako 52 years ago. Habang buhay kong pinagsisihan na iniwan kita sa ampunan. Tinakot noon ng legal na asawa ko ang nanay mo, na kapag hindi kanya pinalaglag may mangyayaring masama. Pero hindi niya kaya ipinanganak kanya at sa aking kaduwagan sa ampunan kita dinala. Patawarin mo ako, anak. Tumulo ang luha ni Isabel. Hindi niya mapigilan. Itong building na to sa akin to. Ang pinakamahalagang yaman ko sa'yo ko ibibigay. Isabel, ikaw ang tunay na tagapagmana ng De Leon. Mabuhay ka ng may dangal. Nagtapos ang recording. Niyakap ni Isabel ang kanyang sarili at umiyak. Ilang sandali pa tumayo siya, pinunasan ang luha. Tumingin siya sa salamin. Namamaga ang kanyang mga mata, ngunit matatag ang kanyang tingin. Papa, mananalo po ako. Inilagay niya ang lahat ng ebidensya sa kanyang bag. Susunod, kailangan na niyang makipagkita kay Mila. 2:00 ng hapon sa isang tahimik na cafe sa BGC na unang dumating si Isabel. Pumasok si Mila mukhang pagod at balisa. Umupo siya sa harap ni Isabel. Ate, matagal na rin, simula ni Mila. Oo nga, sagot ni Isabel. Kumuha si Mila ng isang brown envelope mula sa kanyang bag. Ano to? Tanong ni Isabel. Ito ang orihinal na ledger ng perang ninakaw ni Papa, sabi ni Mila. Nanlaki ang mga mata ni Isabel. 5 taon ko na tong kinokopya ng palihim. Binuksan ni Isabel ang envelope. Naroon nga ang sulat kamay na listahan ng mga transaksyon ni Danielo. Bakit ngayon mo lang to ibinigay? Malamig na tanong ni Isabel. Tumulo ang luha ni Mila. Natakot ako, ate. Pamilya ko ang kakalabanin ko. Ang tatay ko ang kuya ko. Hindi ko kaya noon. Yumuko si Mila. 30 taon kong pinanood ang paghihirap mo at wala akong ginawa. Alam kong kasalanan ko rin. Wala akong karapatang humingi ng tawad. Tinitigan ni Isabel si Mila. Ngayon, iba na ang nararamdaman niya. Baka biktima rin si Mila. Mahirap manindigan sa ganoong pamilya. Kung kailangan magtetestigo ako sa korte, sabi ni Mila, itinaas ang kanyang ulong puno ng luha. Sasabihin ko lahat ng ginawa nila sa'yo. Dahan-dahang inilagay ni Isabel ang envelope sa kanyang bag. Hinawakan niya ang kamay ni Mila. Nagulat si Mila. Salamat, mahinang sabi ni Isabel. Kahit huli na, salamat pa rin. Humagulgol si Mila, tila nabunutan ng tinik. Paglabas ng cafe, tinawagan ni Isabel si Attorney Cruz. Maghanda kayo ng press conference, matatag niyang sabi. Mag-set up ng malaking screen sa lobby. Imbitahan lahat ng media, bago matapos ang linggong to. Kompleto na po ba ang ebidensya? Oo, kompleto na. Oras na para tapusin to. Tumingin si Isabel sa dagat. Ang pekeng kontrata na ginawa ng kanyang biyenan
ang magiging boomerang na babalik sa kanila. Ang pamilyang sumubok sirain siya gamit ang media ay ngayon haharap sa publiko para sa kanilang paghuhukom. 3 araw ang lumipas sa lobby ng Bonifacio Legacy Tower. Puno ng mga reporter at camera. Lahat ng major news outlets ay naroon. Sa isang sulok, isang lalaking nakasombrero ang nakatayo hindi pinapansin. Siya si Ricky De Leon Jr. Biglang naging maingay ang entrance. Pumasok si Danielo Celia Marco at ang fixer na si Gino. Mayabang ang ngiti ni Danielo, sigurado siyang susuko na si Isabel. Umupo sila sa harapan. Oras na. Tumahimik ang lahat. Bumukas ang elevator. Lumabas si Isabel nakasuot ng itim na suit kasama si Attorney Cruz at ang kanyang legal team. Umakyat si Isabel sa entablado. Sumabog ang flash ng mga kamera. Ngayong araw sasabihin ko ang katotohanan, simula niya, tungkol sa kontratang ipinakita ng aking biyenan. Totoo ba ito o peke panoorin natin? Pinindot niya ang isang remote. Lumabas sa malaking screen ang isang video. Ang madilim na bodega. Si Danielo at Gino hawak ang pekeng kontrata. Tapos na ang ampon na yon, sabi ni Danielo sa video bago idiniin ni Gino ang pekeng selyo. Malinaw ang petsa at oras. Nagkagulo ang lobby. Sumabog-mabog ang shutter ng mga kamera. Namutla si Danielo. Gawa-gawa lang yan, edited yan. Sigaw niya. Ngunit walang naniwala. Pinindot ulit ni Isabel ang remote. Isang audio file naman ang lumabas. At ngayon pakinggan natin ang isa pang katotohanan. Pinindot niya ang play. Isang boses ng matandang lalaki ang umalingaw-ngaw. Isabel, anak kita. Natigilan ang lahat. Kilala ng marami ang boses na iyon. Si Don Ricardo de Leon. Nagpatuloy ang recording. Nagkamali ako. Itong building sa akin to. Ikaw ang tunay na tagapagmana ng De Leon. Nang matapos ito, bumagsak sa upuan si Danielo, naging kulay lupa ang kanyang mukha. Ang babaeng tinawag kong ampon sa loob ng 30 taon. Anak ni Don Ricardo de Leon sa sulok na nigas din si Ricky. Narinig niya ang boses ng kanyang ama. Totoo ang lahat. Biglang may tumayong babae mula sa likuran. Si Mila. May hawak siyang envelope. Naglakad siya patungo sa entablado. Magtetestigo rin po ako, nanginginig niyang sabi. Mila, paano mo nagagawa to sa sarili mong ama? Sigaw ni Danielo. Tumingin si Mila ng diretso sa kanyang ama. Itay, hindi ko na po kaya. 30 taon po akong nanahimik. Ngayon na ang oras para sabihin ang totoo. Ipinakita niya ang envelope. Ito po ang orihinal na ledger ng perang ninakaw ni Itay. Sakto pumasok ang 4 na pulis. Nilapitan nila si Danielo. Mr. Danielo Reyes, inaaresto ka namin para sa pamemeke ng dokumento at embezzlement. Ipinusasan siya. Bitiwan niyo ko, kilala niyo ba kung sino ako? Sigaw niya. Inaresto rin si Gino. Inaresto si Celia bilang kasabwat. At panghuli si Marco para sa pagnanakaw sa pondo ng kumpanya. Habang kinakaladkad sila palabas, tumingin si Danielo kay Isabel. Walang emosyon ang mukha ni Isabel. Hindi ngiti ng tagumpay, hindi rin ng paghihiganti. Mukha lang ng isang taong sa wakas ay nabunutan ng tinik. Isinara ang pinto ng police car. Dinala sila sa kulungan. Hinarap ni Isabel ang mga tanong ng media. Anak po ba talaga kayo ni Don Ricardo de Leon? Ano ang relasyon niyo sa De Leon Corporation? Hanggang dito na lang po muna. Ang iba pang detalye ay sa korte na malalaman, sabi ni Isabel. Pababa na siya ng entablado nang may humarang sa kanya. Si Ricky De Leon. Tinanggal niya ang kanyang sombrero. Nagkatinginan sila. Napanood ko lahat, sabi ni Ricky. Huminga siya ng malalim. Patawad. Hindi kita tinanggap noong una. Pero nakita ko ang ginawa nila sa'yo. Sobra ang ginawa ng pamilya namin. Ano pang silbi niyan ngayon? Mahinang sagot ni Isabel. 52 taon akong nabuhay nang walang pamilya. Hindi nakasagot si Ricky. Dumalo ka sana sa board meeting ng De Leon Corporation, sabi niya. Bilang pamilya, bilang anak ni Papa. Iniabot niya ang kanyang kamay.
Huli na, pero gusto kong magsimula ng tama. Tinitigan ni Isabel ang kamay. Ito ang sandaling hinintay niya. Dahan-dahan inabot niya ito. Kahit huli na salamat, nagkamay sila. 2 linggo ang lumipas sa isang kulungan sa Taguig. Nakaupo si Danielo, suot ang damit ng bilanggo. Payat na payat, mukhang pagod. Sa kabilang panig ng salamin, nakaupo si Isabel. Nandito ako para sabihing hindi na ako magsasampa ng kaso. Simula ni Isabel. Nanlaki ang mga mata ni Danielo, may pag-asa. Pero may kondisyon, dugtong ni Isabel. Kailangan niyong ibalik ang 15 milyong pisong ninakaw niyo at magbayad ng 5 milyong piso para sa danyos. Total, 20 milyong piso. 20 milyon? Halos hindi makapaniwalang sabi ni Danielo. Magtatrabaho kayo sa building para mabayaran yan. Sa minimum wage, aabutin niya ng halos 50 taon. Nagdilim ang paningin ni Danielo. 50 taon, 80 na siya. Kung hindi mananatili kayo dito sa kulungan, 5 taon sigurado yan. Anong pipiliin nyo? Yumuko si Danielo. Kinuha niya ang ballpen at nanginginig na pinirmahan ang kasunduan. Ganoon din ang ginawa ni Celia at ni Marco sa hiwalay na usapan. Nang makalaya sila, dinala sila sa Bonifacio Legacy Tower. Hindi sa ika-62 floor, kundi sa basement 3, sa isang maliit madilim at maamag na kwarto. May isang lumang double-deck bed sa loob. Dito tayo titira, nanginginig na tanong ni Celia. Napaiyak siya. Kinabukasan 4:00 ng madaling araw ginising sila. Oras na para magtrabaho. Binigyan sila ng uniforme ng janitor. Mula unang hanggang ika-10 floor, lilinisin nila ang pasilyo. Masakit sa tuhod, masakit sa likod. Sa tanghali ang pagkain nila ay dilatang pagkain na malapit nang mag-expire. Nang gabi, pagbalik nila sa kwarto, may nakasabit na sa pader, utang na dapat bayaran 11,980,000 piso. 20,000 lang. Buong araw tayong nagpakahirap. Para sa 20,000 lang. Nagsisigaw si Celia. Kasalanan mo to. Sigaw ni Danielo. Kung hindi ka maluho, hindi tayo abot sa ganito. Ako pa, yung kabit mo na binilhan mo ng kondo, ano yon? Nagsigawan sila, sinisisi ang isa't isa. 1 taon ang lumipas. Ang utang nila ay 18 milyon na lang. 9 taon pa. Si Danielo, 81 taong gulang na. Isang araw tumawag si Mila kay Isabel. Ate, may problema, si Javier gumawa ng kalokohan. Si Javier ang anak sa labas ni Marco, 28 taong gulang. Gumawa siya ng peking lease contracts gamit ang pangalan mo. Nakakolekta siya ng 500 milyong piso sa mga kumpanya at tumakas na. 500 milyon. Oo ate, nasa Hong Kong na raw siya. Kinagabihan, dinumog ng mga biktima ang lobby ng building. Sinugod nila si Isabel. Isang lalaki ang kumwelyo sa kanya. Ibalik mo ang pera namin, sigaw nito. Ipinakita ni Isabel ang police report. Biktima rin ako, dinaya rin ako. Tulungan niyo akong mahuli siya. Unti-unting kumalma ang mga tao. Kumalat sa balita ang insidente. Nang mabalitaan ito ni Sister Maria, ang madreng nagpalaki kay Isabel sa ampunan, inatake ito sa puso. Nagmamadaling pumunta si Isabel sa ospital. Isabel anak. Mahinang sabi ng madre, nakita ko sa balita, huwag kang susuko. Kung nasa tama ka, tutulungan ka ng Diyos. Opo sister, pangako mananalo ako. Gamit ang digital forensics na trace nila si Javier sa isang casino hotel sa Hong Kong sa pamamagitan ng kanyang mga crypto transactions. Isang joint operation sa pagitan ng pulisya ng Pilipinas at Hong Kong ang isinagawa. Sinalakay nila ang hotel room ni Javier. Arestado siya. Sa huling paglilitis, naging susi ang testimonya ni Mila. Si Javier ay sinentensiyahan ng 8 taong pagkakakulong. Si Gino, 2 taon. Sina Danielo, Celia at Marco ay binigyan ng suspended sentence, ngunit kailangan pa ring bayaran ang kanilang utang. Pagkatapos ng paglilitis, kinausap ni Ricky si Isabel. Muli siyang humingi ng tawad
at inalok si Isabel ng posisyon sa board ng De Leon Corporation. Pag-iisipan ko, sagot ni Isabel. 1 taon pa ang lumipas. Ang gusali ay pinangalan ng Santos Tower. Nagtayo si Isabel ng isang scholarship foundation para sa mga ulila. Nasa audience si Sister Maria malusog na. Tinanggihan ni Isabel ang alok ni Ricky. Gusto kong mabuhay bilang si Isabel Santos, hindi bilang isang De Leon, sabi niya. Naging malapit na magkapatid sina Isabel at Mila. Habang sina Danielo at Celia patuloy sa kanilang paglilinis sa basement, nagbabayad sa kasalanang hindi na yata matatapos. Isang hapon, umakyat si Isabel sa rooftop. Hawak niya ang litrato ng kanyang ama. Papa mo, bulong niya. Nahanap ko na po ang pangalan ko. Salamat po. Dumating si Mila. Ate, masaya ka ba? Tanong niya. Ngumiti si Isabel. Hindi ko alam kung masaya ang tamang salita. Pero, payapa. Payapa na ang loob ko. Dahil sa wakas, may sarili na akong pangalan. At sapat na yon. Tumingin sila sa papalubog na araw. Ang gintong pangalan ng Santos Tower ay kumikinang sa ilalim ng mga bituin. Tapos na ang mahabang dilim. Isang bagong liwanag ang nagsisimula.